Ang Aimee Marcos, mga kababayan. Ayong Aimee. Papasukin. Ayan siya. Papasukin. Si Senadora. Ayan na si Senadora. Bago na tumba. Ayan na yung anong kasi siya. Hoy, wag nyo itulang. Nagkalo mga kaban, andito si Senadora Aimee Marcos. Papasukin! 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 Hoy, wag nyo itulang. Hoy mga bias media, huwag kayo magtutulak, putang ina! Iniipit na tayo ng gobyerno ngayon mga bayan. Kakalad-kalad namin kayo! At tapos yung mga mainstream media, mga bias naman Bias na yan. nga kayo, nanunulak pa kayo, mga demonyo kayo! Bias media, huwag kayo manulak! Hoy bias media, kakalad-kalad namin kayo, huwag kayo manulak! Papasukin. Hindi naman niya iba-ibalik na yan. Ayan na po. Wala na yun. Nakausap pa kayo, dapat kami. Okay, pakiusap natin sa mga media dyan ha. Kung hindi kayo bias, huwag nyo itulak yung bisita natin. Kayo lang nagdadala ng kaguluhan dito, maayos kami rito ha. Pakiusap lang, disiplinahan yung sarili nyo. Hindi halata itong bias kayo ha. Yung itulak sa Senador ay Nakakalat ka rin namin kayo dito palabas. Tandaan lang, bias media. Tama yan. Harang! 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 Itong mga mainstream media, nakalabas sa Aimee. Senadora Aimee Marcos mga bayan, narito na. Ayan, umalis. Panunulak na ginagawa namin ang katotohanan eh! Ang dami kailangan ang trabaho ninyo! Ayaw na kami kayo nga, habi-habi ang pinagawa namin eh! Ano ba kayo? Pagkato, ano ba? Titignan mo pa ako eh! Attention mga bayan, pagdating ni Senadora Aimee Marcos, narito na. Umalis muna dahil ayaw pang buksan yung tinembrihan niya ng palasyo para hindi bubuksan yung binyo. Iniipit na, ayaw nilang mabulgar yung maliit ang pera.
media ba kasi mga bayan, nanunulak. Ang gulo-gulo nila. Ayaw nilang pasingitin yung mga vlogger. Gulo yung cameraman. Video. Pero hindi naman nila pinapalabas. Mga buhaya kayo pa pero dumami na senator. Tapos tektos naman pinapagaling. Hindi naman pinupos. Mga buha ko pala kayo eh. Kaya natin. Tapos pag kayo dumating, nag-aagawan sila, nagtutulakan. Pero hindi naman nila pinapalabas. Sa pagbabago nila noong liderato ng Blue Ribbon Committee. Kaya po, minabuti namin na kunin ang pagkakataon ito dahil maling ito na ang huling pagpapahayag ng ating mga buting sundalo, ang ating mga bayani na nagsalita noong unang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon to, may karagdagan na 4. Nakasama natin, papakilala mamaya ni Atty. David Banicol. At mamaya, ipapagpatuloy nila yung naandalang presentasyon na dapat nilang ipinagpatuloy noong nakaraang Blue Ribbon Committee hearing na isinagawa ng Senado. Delikado po ang sitwasyon ng ating bansa. Napakagulo ng sitwasyon ng ating bansa. Ang mga demokratikong institusyon katulad ng Senado ay binabagoy, ginigipit, maging ang mga senador. Yun lang ang pagpunta nila dito ay marami ng mga pananakot na naganap, maraming pangigipit, kaya marahil iniiwan natin sa kanila yan na pag-usapan at tingnan kung ano ang kanilang gagawin bilang grupo. Bagkus, hindi ho dapat pahinto ang paglabas ng katotohanan. Wala naman tayong ibang gusto kung hindi sabihin talaga kung ano ba yung usapin ng pera, kung ano ba yung usapin ng pondo, delivery ng maleta. Kung naalala nyo, halos mag-iisang taon na, etong July, magkakaroon ulit ng SONA ang sabi, imbestigahan, alamin, ang eksaktong salita, maya naman kayo. Ngayon ho, mag-iisang taon na, kaming mga nasa harap ninyo, lahat kami nakasuhan na. Yung mga nagsasalita ng korupsyon, yung mga naglalabas ng katotohanan, ang nakakasuhan. Doon sa flood control scandal, ang meron lang kaso siguro 6 sa mga kilalang tao. 3 doon, meron pang kasama pa bilang witness o state witness ng estado. Hindi na pwedeng kasuhan. Wala nang pondong pwedeng kunin sa kanila at mabalik sa kaban ng bayan. Ito ang galit ng taong bayan. Ito ang galit ng Pilipino. Yung katotohanan, patuloy na ayaw palabasin. Kaya yung sinasabi ko sabihin ng liderato ng Senado, yung sinasabi ng Constituent Assembly, wala ko yun sa aking palagay at sa palagay ng maraming tao. Ang talagang problema yung Blue Ribbon Committee. Ang talagang problema kung saan tutungo yung flood control scandal. Kaya po sa pagkakatong to, nais ko lang kilalanin, Atty. Harold Respicio, halika rito, sumama ka sa amin. Kasama po natin ito sa lahat ng labanan. Kaya po sa pagkakataon to, magmula sa 18, may dadagdag dapat na 14. Pero ngayon po, katulad na nabanggit ko, nagkaroon ng konting kaguluhan. Sa ngayon, may 4 na natubagdan. At ang magpapatuloy po niyan, para ipakilala at mamaya, ang ating mga sundalo magsasalita. Sila po ang pakinggan natin. Sila yung nakakaalam kung ano yung mga nangyari. Ano pa ba ang mga dapat malaman? Mahaba po ang kwento nito. Individual, iba-iba partisipasyon nila. Sa pagpapatuloy po, ibigay ko naman sa isang magiting nating abogado ang nagtaguyod sa kanila at patuloy na lumalaban sa ngayon
Ang mga magkakasama nito, 10 na ang kaso na ipatong bawat isa sa kanila. Mga kasama, wala pong iba, Attorney Levy Baligoy. Magandang hapon po sa inyong lahat. Dumating po kami kanina kasama ang 22 na dating sundalo rin at dating mga empleyado ni Ginoong Santiago para sagutin namin ang paanyaya ng Blue Ribbon Committee na pinamumuluan ni Senator Pia Cayetano at saka ni Senator Marcoleta. At makita niyo po, alas 10, tumupad kami sa kanilang imbitasyon. Pero alas 2 na ay wala pa sila. At naiparating po sa amin na matindi ang pagkikipit, pananakot, kaya hindi yata sila nakarating ngayon. Kung ang ating mga senador ay na subjected to such pressures, ganoon na rin po ang maaari namin sabihin na sa ilang buwan na, araw-araw, ay tinatakot ang ating mga witnesses, no? Itong mga 18 plus 4 na witnesses natin. Araw-araw po yan, dumadaan kami sa pananakot, dumadaan din po sila sa panulumol, no? Siguro sa hapon na ito ay hihingi ako ng ilan sa kanila na babasahin ng kanilang initial na affidavit. Dahil kung maalala po ninyo, noong June 4, ay hiningi ni Senator Marcoleta na mag-execute ng individual na affidavit. At ilang gabi na po akong napupuyat, iniisa-isa ko sila. At sa katotohanan, kaninang umaga lang ako natapos na mag-print dito sa initial nila na affidavit. Hindi ko pa po naisali sa kanilang affidavit yung mga picture, no, na ibinahagi nila sa akin. So, kung pwede po ba apat o 5 siguro na initial na magsalita lang para hindi po humaba ang ating. Attorney Levy, pakilala mo muna yung bagong 4 na sumama sa grupo. Sige, i-introduce ko muna yung mga bago nating kasamahan, no? Dahil alam niyo na yung 18 na nauna. So unahin ko ipakilala sa inyo si former Sergeant Jeron Valderrama, no? Dati itong miyembro ng Philippine Marine Corps. Ito ay honorably discharged. Makasabihin na naman nila, dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil nagkasakit siya. Nagkasakit siya dahil ilang buwan siya na-assign sa Mindanao noon. Sa Tipo-Tipo, sa Albarca, hanggang sa Maluso, sa Lantawan, no? At doon siya nakakuha ng kanyang sakit. Inilipad siya sa Viluna at pagkatapos doon ay
pinalimuhan siya ng kanyang official na pwede siyang magpa-discharge na lang honorably. At pakinggan po natin ang konting kwento muna niya kasi kakarating lang niya sa Manila kagabi. No? Kakarating lang niya sa Manila kagabi. Hindi pa kami nagkwentuhan ng gusto. Pero fresh from him. Fresh from him ay magkwento siya kung ano yung kanyang naranasan noong empleyado siya ni Sandy Po. Jeron? Salamat po sa inyo lahat, mga kabayan, mga may Pilipino. Ako po na si Jeron Gabriel Madrapa. Bali po, ako po sa Tony na kagaling ko lang namin sa pagkakarating lang po namin dito sa Manila dahil ko ng probinsya. Year 2009 po, bali pumasok ako sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. At una naman po ay former Congressman ni Santo, may Jose AC. Napasok po ako doon ng July 22, 2024 hanggang end of December 2025. Sa loob po ng isang taon at 6 na buwan, ang mga narason po na mapag-deliver ng mga mali-malika na sinasabi ng aking mga kasamahan. Una-una po kay former speaker, yan po sa 14 Nara Street, South Forest Park po. Bali po 2 beses po dyan nakapag-deliver. Yung una po, bali 3 po kami sa sasakyan. Ako po yung security doon sa Lidcar na driver po doon si Henry Bobina. Yan ang sabi po sa akin yung 2 na sinasabi ng mga kasama na sila dyan po Estrada at Martic Side. 3 po kami noon. Ang nilalawang po noon is nasa 30 na maletas. Na mostly po karamihan doon ay 4 large amount po. Then yung sumunod po doon sa nasabi kong lugar, kabila po ni Martic Side, and then si Ranjit Pada, yung driver ko po noon. Bali, ang nilibig po namin doon sa 14 na state, hindi po bababa sa 7 na mix na po yun, may small, medium, and large. At sumunod po kay Senator Erwin Tud po, dito po sa, ang tempo po yun, may meeting po nung si Boss, yan sa may Mani Restaurant, sa may Tomas Morato, Timog, Quezon City. Kami po yung, advance team po. Meron pong meeting sila doon. Nung dumating na po, sina Senator Erwin at si Boss, sila pa yung unang pumasok doon sa pintuan ng restaurant, pumasok doon sa loob, then yung 2 pong sasakyan na parehas init na white van, mabilis lang po yung transaction na maglilipat ng 2 medium size na maleta. Estimated po noon ay 40 to 50 milyon na laman. Then, ang sumunod po noon, experience ko sa pag-deliver ay doon po kay Covenant Chairman, George Garcia. Yan po sa, galing po sila ng Dasang Tower, no? Then kami, andun kami sa may corner, sa Peria Street, Corona de la Rosa. Bali, ang kasama ko rin po si Martic Side at si Ranjit Pada po rin. Ang dala po namin ay yung hand carry ng paper, hand carry bag na quality. Kasi, at doon po ko sa unahan, ang una pong lumapit sa amin ay yung driver niya.
Then, binuksan ni Martin side yung doon sa right side ko, pinabot sa private ni George Garcia. And pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasabot sila ni George Garcia, then lumapit din po si Chairman George Garcia, then binuksan po ni Martin side yung sliding door, then pinabot po yung receiving copy. Yun po nasaksyan ko doon. Then, tinanong ko po si Martin side, sabi ko, Smart, magkano po ba yung laman ng hangkero na yun? Sabi niya 10 million lang po. Ito po, maraming salamat po. Thank you. Then, sino susunod sa mga ano? Rito ako, no? Kung pwedeng i-clear lang natin yung sa likod kasi yung screen, may mga pictures na i-present. Kumali na po yung mga nasa likod, i-clear lang natin. Ang Aimee Marcos, mga kababayan. Si Mayo Aimee. Papasukin, ayan siya.